Our today's devotion, a season of waiting. Psalms 25 verse 1 to 22 is our scripture reading, and Matthew chapter 7 verse 7 is our key verse. Ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Tayo ho ba ay may mga panalangin na matagal na ho nating hinihiling sa Diyos ang kasagutan? Maybe may mga prayer tayo na inaantay na ho natin ng ilang buwan or maybe years. And ang temptation sa atin ay gusto na ho nating give up. But always remember, ang Diyos ay nag-ooperate sa kanyang perfect timeline. Yun ang design ng Panginoon. So alam ng Diyos ang iyong pangangailangan at alam din niya kung kailan niya ito ipoprovide sa iyo. So nais ng Diyos na matutunan mo siyang pagkatiwalaan sa mga pagpapalang iplinano niya or inihanda niya sa iyong buhay. Sabi nga po sa Psalms 37 verse 4 to 5, Delight yourselves unto the Lord, and He shall give you the desires of your heart. And sabi po, Commit your way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. So makikita ho natin na ang paghanap sa Diyos, ang pag-aantay sa Kanya, ang pagtawag sa Kanya, napakahalagang tayo ay may kagalakan sa Kanyang katapatan, nagpupuri tayo sa Kanyang kabutihan, at minamahal natin siya sapagkat siya ang nagmamalasakit sa atin. May mga pagkakataon na nire-require ng Diyos sa iyo ng kailangan mong mag-antay. So may season of waiting talaga, kapatid, bago niya ibigay sa iyo ang mga pagpapalang kanyang iplinano or kanyang inihanda. Again, ang sabi sa ating key verse, Ask and it shall be given unto you. Hindi po sinabi doon, pag ikaw ay humingi, ibibigay sa iyo agad. Pag ikaw ay humanap, ibibigay sa iyo o masusumpungan mo kaagad-agad. Or pag ikaw ay kumatok, ay pagbubuksan ka ngayon. So, napakahalaga na magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Hingin natin sa Kanya, tanungin natin ang Diyos, Lord, anong kalooban mo sa aking buhay? And then, maririnig natin, magiging maliwanag sa atin whatever the will of God sa ating buhay. And once we know kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, hanapin natin na ito ay sundin natin, na tayo ay magtiwala sa Kanya sa anuman hong panahon sa ating buhay. Lalong-lalo na ho sa panahon ng ating pag-aantay sa ating mga panalangin, ang greatest asset po ay ang magtiwala sa Diyos. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos sa iyong mga pananalangin or sa iyong mga kailangan, ang mangyayari sa iyo ay iiyak ka sa Diyos at iiyak ka ng may takot at may pangamba, at ikaw ay magpapanik. I remember the disciples nung sila ho ay binabagyo sa Sea of Galilee. Sila rin ho ay natatakot dahil iniisip po nila na sila ay mapapahamak even though kasama nila ang Panginoon Kristo. But the Lord Jesus Christ, Kanyang inutusan ang hangin at ang alon at yun ho ay pumayapa, yun ho ay tumigil. So tinuturuan tayo ni Jesus ng isang napakagandang lesson. Magtiwala sa Kanya anuman ang bagyo sa ating buhay or anuman yung mga circumstances na tayo ay natutokso na mag-give up na sa anumang kalooban ng Diyos sa atin. So that is what you need, kapatid, to trust the Lord with all your heart. To trust the Lord na anuman ang prayers mo, na kalooban niya, ibibigay niya sa iyo sa tamang panahon because alam ng Diyos kung kailan niya ito ibibigay sa iyo. Alam niya kung kailan ka handa. Siya rin ang nag-a-arrange ng mga circumstances kung ano ang kanyang gagawin at kung kailan niya ibibigay sa iyo ano man ang iyong pangangailangan. So tinuturuan ka ng Panginoon na makita mo at antayin mo yung kanyang kamay na handa niyang iunat sa iyong pangangailangan at sa iyong mga pananalangin. So habang inaantay mo ang Diyos sa kanyang kasagutan sa iyong mga prayers, pwede mong tanggapin yung kanyang kapayapaan sapagkat kasama mo ang Diyos. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. And I hope na kahit ilang buwan or taon mong antayin ang sagot ng Diyos sa iyong panalangin, as long as you believe that is the will of God, I hope and I pray na pagkatiwalaan mo ang Diyos, na siya ay Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay at siya ang Diyos na nagmahal sa iyo at nagmamalasakit sa iyo. Alam niya kung ano ang iyong pangangailangan at kung kailan niya ito ipoprovide. Our Father in Heaven, kami po'y nagagalak
Ako po'y nagagalak sa inyong katapatan. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong kabutihan. At kinikilala ko, O Diyos, na Ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin, na may magandang plano. At nais niyo, O Diyos, na ako ay magantay sa panahon na Ikaw ay sasagot sa aking mga panalangin. Bigyan niyo po ako, O Diyos, ng sapat na tiwala upang makasunod sa inyong kalooban. Ito ang aking panalangin. In Christ's name, I pray. Amen.